Good morning sa atong tanan. Good morning. Kamusta ang life within 1 week? Kamusta ang inyong life? Inyong family, kamusta? Ang serving nyo sa Ginoo, kamusta? Because every day, serving our God. Nakaserve ka sa Ginoo. Sa atong work, nag-walk kita, nagpanaw kita sa banwa o kundi man, no? Sulit na nag-serve kita sa Ginoo. So, kalipay week natin tanan, no? Especially ako, na makita ko mo, no? That every Sunday, kita ay kita, no? Isa kita sa pagdana sa pagsimba sa akong Ginoo. Kada kanang ilang ay ang Ginoo natin na ginaalagan buhi na Diyos. That is why kita nga mga tao buhi makita dito sa agad sa libigan. Buhi ang aton na Ginoo. Sa last Sunday ng takol kita, no? This is 2 Sundays na nagatuon kita about keep forward Christians. No? Ang pagpanakaton sa mga Kristohanon na ang atong pagpanakaton, no, ng ayuyon. Wala ka kita nagalantaw ano ang sa aton tuo, ano sa aton niya wala, o kung anong sa aton likod, no? Kaya sometimes, no, ang mga bagay na ara sa aton na palibot, ara sa aton na kilid, ara sa aton mga likod, natapos na, isa ko na akong pasya na paminsan na ginalantaw, no? Isa ginabutong kita. Imbes na magdiretso ang aman ng pagpanaw, no, ginabutong kita. Kaya ang aton na feelings na daw nagapundo ang aton na pag-alagad sa Ginoo. Just like sa sining mga Israelites, no? Sa story sa sining chapter 14, no? Sa sining mga Israelinhon, na damo sa mga bagay na anak sa ilang ilin na naka-distract sa ilan. And even some kawal sa Egyptians, no? Pero na nagalagas sa ilan. That's why ang ilang thinking sa kay Moses, di pagbako pa kami sa Egypt, na mas maayo pa na magpatay na magbalik kami dito o na dito lang kami, na esklabo kami nila, kaysa dali na matatay kami sa gutom, sa kauhaw. No? Nagmapatay kami dali sa kamingawan. Ano po na nilang thinking? Wala nilang kinalantaw, ano ang saunhan na nagahulat? Because ang Ginoo, alin pa sa kay Abraham, nag-promise siya na itatapon ko ang akon ng mga katauhan dito sa promised land. Ang duta na binpromesa sa Ginoo sa ila. Amo na gani, kung may isa pa kabagay na itao ang Ginoo sa aton, na ginahando man sa Ginoo sa aton, no? Ina na kay tangan na ayaw bidila o kaso lang antes naton malabutan ang ina kay tangan anong harap sa aton, ano ang aton naman na maistonsyahan, may mga mabudlayan, may mga kapait, may mga problema, may mga pagtilaw, may mga paghigabot nga aton ma-experiensyahan. Pero ang challenge sa Exodus chapter 14 sa aton, keep forward Christians. Amen? Padayon. Kagaganamin lang kay si Moses sa ini sa mga gingamit sa Ginoo para ang mga Israelinhon magpadayon sa ilang pagpanlakaton. Could you imagine that? Paano natong tabukon ang ining Red Sea, ng makulang dagat ni kay kung maabdan kita sa mga sa kawal ni Pero, pamatyon kita tanan, nakalaubos si tao kung mapatay kita sa gutom, mapatay kita sa uhaw. Pero si Moses nagapatigil, ay nagatuogin sa Ginoo, na ang Ginoo magabuka sa ulang na dagat. So last time, no, pagkakataon dito na
went into na last time, we first notice the problems they had. No? Ang problema na may anak sila. So anong problema nyo? May mga previous problems na mubala na wala pa na sa lubar. Amunan sa Java no, may mga previous problems kita, maabdan kita sa mga present problems, kaya babulan kita sa mga future problems, matililinog ang mga problems. No? Kando ginagtakloban kita sa bilog ng kalibutan. So, kanami to from verse 1 down to verse 12, ang challenge, ang motivation, ang reminder ni Moses, naging consistent siya. Kasi siya man ang leader sa mga Israelites. Siya mismo maging consistent man para sa iyang mga katawan. So, kusod kita, and Roman number 2, and ang aton nga topic sa sinigaragan, we further notice the prompting they heard. Ano pala yung ilang nabatian na encouragement? Okay? O kung pag-persuade sa ila. No? Ato din makita, ato din ma-notice from verse 13 down to verse 16. And we will be reading from verse 13, no? Kumayara ko sa inyong mga Bibles, old Bibles. No? Pwede bukas sa my Exodus chapter 14. Kita magabasa from verse 13 down to verse 16. And Moses said to the people, okay na, amo na ang pag-prompt ni Moses sa ila. Do not be afraid. Stand still and see the salvation of the Lord, which He will accomplish for you today. On this moment, kaya di nagkaramakal sila kasi nakalak sila. Confused ang ilang mga confused ang ilang mga paminsanon. Kasi ni Moses, hindi man kahit ito, pabilin na maglikon. Ipakita sa Ginoo ang iyang pagluwas sa aton. Because today, He will accomplish something to us. Ang mga yung binambala sa verse 13, for the Egyptians whom you see today, ang makita ng mga Egyptians na nagalaga sa aton, you shall see again no more. Hindi na sila makita. Kaya ano ka nangimuon sa Ginoo? Bukod ko ang Red Sea, ang pulang dagat, patabukod ko mo, kag ang Bible scholar nagambal ang ilang paglabay, nagatapok pa, nagayabok pa. Kung imagine that, kung ano ka powerful, ang miracle, ang milagro na ipakita sa Ginoo. Gatapok ang ambal sa Bible scholar, pagtapok din na sa dibukat na dagat. Di ang pagres ang pulong sa Ginoo, you shall see again no more, hindi na sila makita. Forever. Instead pa nila sa Ginoo, forever, hindi na makita ang ining mga Egyptians hasta sa katugtuban at hasta sa katapusan. Nabuto sila yung sa amin na. In front of us, may harap kita sa obstacle, may harap kita sa trials, may harap kita sa temptation, nga agad sugata sa aton. Ang challenge pa sa Ginoo sa aton is this: stand still. Remember ha? Stand still. Do not be afraid. And see the salvation of the Lord. Okay? For this, is said to the Egyptians, for these obstacles or trials or problems or temptations na sa aton na front subong, you shall see again no more. Forever. Amen? Kaya balaan ko, may alam kita sa pinasugata din. May alam kita sa pinasugata. Nagwala kita kamaan, is ang mag-aabot lang siya sa rumaan, mag-aabot sa susunod na mga inadlaw, kung sinimana man, ga-aabot kita. Because we are the child of God. We are the Christians. Kung sino pa ang pwede tandaan sa sinang mga pagdilaw, kita. It's because ara kita
sa kausasan aton nga Ginoo. Kung sa limang pastor, expect karon naton rin. Yes. Expect karon naton rin na mag-aabot sa aton ng atong bidrean eksperyensyahan. Pero remember this verse na mentioned in chapter 14, verse 13. Masaling rin ni Moses sa people of Israel, do not be afraid, stand still and see the salvation of the Lord, which He will accomplish for you today. Atas na, mga bukwas di ang problema, no? When we are kita ang ginabihan sa mga problema, mga bukwas ang problema, kung saan kuman naman natin yun. Ang pinipulong tandaan, okay? That God will accomplish for you today. Ang Ginoo mo yun ang magtatapos sila. Basta, ara lang ang iyong mga pagsalig, ara lang ang pagkaligoon mo, ara lang ang pagkaisog mo, tuwawag mo rin sa Ginoo. Talagang rin. Malabian, masakit, kalalapaan man na naabot sa ato, gutuman, bawa na sa Ginoo. Basta magpabilin ka na maisog, magtindog ka na malikon, ipakita sa Ginoo ang iyang ang pagsulbat sa iyo. Dayon lang sa paglakad, tulog sa Ginoo. Kaya mo man ang mabasa ng Bible? Jesus is the author and the finisher of our faith. Siya ang author. Siya ang finisher sa ating mga pagtuo. That's why looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. So, diyan makita natin. Ano ba sa may verse 14? Ayun po. Verse 14, verse 15, 14. The Lord will fight for you. So, yun wala ka include sa pagkakaroon ng slide. Ang karami mo kita sa ginampa sa verse 14, the Lord will fight for you. Ano ba na kinasugat ako sa mga sa present natin? Ano ba na kinasugat ako? Ginoo na kapag-away. Hindi ikaw. Ginoo. Because we believe our God is Almighty God. He is a sovereign God. Kaya sa Ginoo i-change ang tanan. Kaya lupigot sa Ginoo ang tanan. So, balik kita sa parts of Israel. Ang Israel, no, may mga threats sa ila. And sometimes, may nagabuyakit sa mga missiles para makatake sa ila. But you know what? God gave Israelites wisdom. Kung paano nila paano nila ma-prevent, paano nila ma-detect ang ilang mga missiles na sa mga neighbor countries na nag-atake sa ila. Then one time sa balita, no, sa aming na social media, may isa na country, hindi na po sure, hindi na po maka-remember, pero may isa na country sa ilang neighbor country na nagpadala sa missile. But then, may mga missiles sila na prepare na maka-detect. Dito pa lang sa ipapawid, o dito pa lang sa hawaan, dito na ginapalutong man sa mga missiles na nagasulata sa iyo. Could you imagine that? Na ang Israel, chosen nation sa Ginoo, na ang mga Israelites, chosen people sa Ginoo, inatipitan din sa Ginoo, halit pa sa unang panahon until now. Ang Jewish people, ang Israelites, iya na iya sa Ginoo. Ang Israel na pusod, iya na iya sa Ginoo. Amon ang gani manutod sa Ginoo. Sa aton na ginaatubang subong, sino wala nagapag-away. Ibo wala ka galingon ang ginatimuhaan mo man para pagbago ka kung ano ginaatubang mo subong o kung ginalit mo ang Ginoo sa pagbato o sa pagpag-away o ano ginasugatan mo subong. Ang pagkas sa verse 14, siling 3, the Lord will fight for you and you shall hold your peace. Kaya ang Ginoo paghahatag sa kalinong sa imo. That's why ang Bible na, do not be afraid, stand still, stand still. Kungko, alma ka lang ka. No? Kaya ako bahala. Amo ginaan Ginoo.
sa ila, ang Ginoo mismo, basta ang nabasa Ginoo sa ila, hindi nyo lang paglilipatan, hindi nyo lang pag-agilid, hindi nyo lang pagpapayi, ang Ark of the Tabernacle, talaan gina-terme. Nagdo karo-karo, wala nga ginawaya na nila, dapat naka-andol, no? Nagilagay-tuwangan. Nagpapakita na ng presensya sa Ginoo, always yun na ginadala. Din mga pumagkadto ng mga away, din mga pumagkadto ng mga punsod, ako inyo tinawag. Amo riya. Kung gusto ng presensya sa Ginoo, aaragin sila. And same thing to us mga word sa Ginoo, because my faith of the church, ang presensya sa Ginoo, aaragin sa aton. Amen? Sa tanan ng mga tunion, may ginatubang kitang mga kabudlayan, kapait sa pagpangabuhi, ang presensya sa Ginoo, aaragin. Pabiling na malisod. Magtindog ka malikon, makita sa Ginoo ang mga bagay na gusto ipakita sa ito. Number 1 or letter A. Moses spoke to them about avoiding fear. Para malituan ang kahadlok. Kasi bilang tao, may mga kahadlok kita. Kung isa sa mga kadukan nila, ang ilang nakalanom, hindi sila makuha. Ang ilang ng tubig, kuha sila, hindi sila makuha. Tapos may nagalagas pa sa ilang ng mga anak, kawal sa mga Egypt. No, kaya pumatong sila na yan. Ano na makita sa may verse 13? Para ma-avoid ang ilang kahadlok. Amo to ang intention ko bago lang. Ito ang gimana. Nag-aabot naman ang isa sa ako ng kahadlok. No? Nag-aabot. Nakasyon last time, no? Sa pagpauli na akong nalit sa Limaras, natulugan ko 15 seconds na nakamotor kami. Ako na bata na si Brielle, na ako na wife na si Joy Joy. Natulugan ako na sa dalan sa Miagaw. Kami nakabugtaw ko, aral ako sa manumulog na sa may drainage. Ang daga namon, I think, sa 60 to 70. Dasin na kaayo. Dasin. Tapos unahan niya nakaparada ng motor, naman nakapumpong na duwa ka naman. Tingala ko nga, grabe tulog sa akon kay kapag pa sa sayo pagalingon kay basi istak man siya, bumbuan ko siya. Wala nakapuklat ko no, nakapugtaw ko. Siguro ang tuyo nga nagsipot pala, anong po? Ang sadya, kay siya na yung muwan ko, hindi ko na mapilit na mga ko lang. Na mga inactive ko 100%. Mawala nakapugtaw. Alito sa may ataw, hasta pwede sa may take, wala na ko nag-limit. No? Para at least magbasyada ang hangin sa akong kuya para hindi makamatuyo. Hindi, upod ko ako ng bata, upod ko ako ng wife, paano ko ako kami sa Ginoo at that moment, nabili na ako ng bata ng ngayon. Kung ako lang in-imagine. So, kung sa limon, every time I travel, every time I drive, any kind of vehicle, delay ang paghalo. Dapat tuloy ang paghalo. Kung sadya, may on the next day, Sunday, after the service trip, no? 2 Sundays ago, pagpulit-pulit to sa ibong lola ba yung sa may Katonggan Fort, lapas fiesta. Sa Katonggan Fort, may nagahalas ang kuryente, nagalaboy, may lang naglaboy, wala na banting, itong banting, balis na sa motor ko. Ito na yung nakablock, naduburing sa akong nabuya. Agi na sa kurente na luy-luy. Sila ko sa naghahalas. Sila ko nung nandun kumadaan ko kapalayan tao sa mga andalan. Kaya talaga siya, inaagyan ka mga motor, nagtinaw na sa lakyan. Delikado. Pagsangkap sa ako ng ulo, may lang mula sa iyo, may kung ligaw, dapat ligitin ko. Masakan sa ako ng chin mo. May lang dali lang kasto sa ako. Basta dali sa ako na mabawasang bigay sa babaw. Basta dali. Sabi ko ito nalihap pala, pero grabe kainit, sabi ko nalihap ko yun. Di ko yung gamay ko yung nahigot mo. Kilo, abi, ukod na hambre. Siguro bakit rin ako no? May lang ko rin, hindi ka naamol. Naamol ng rin. Kung alam ko, mulpay ko ng amo na. Pagbalik ko ako na, kuryente.
share sa Ginoo sa ating mga buhay. Then right after sa sila mga incidents, nag-aabot ng fear. Hindi ko matsabi naman, pumabiyahe naman ako. Always ko nagagahay sa batulog sa asawa ko. But you know what? Always ko lang nagagitan kong yan sa Ginoo. Every time I travel, Lord, please keep me and my family. Imagine na, everyday, madulong ko sa asawa ko sa eskwelahan, balik sa balay, i-prepare ang bata na subang, idulong sa San Jose naman. Hasta naman tapos ang klase, balik sa balay. Pagkahapon naman, sugat, balik. That's my routine. I think si Tito Paulo, kung ano Tito everyday, may mga kabataan na dulong sa school. But every time I ride sa ako ng motor, dapat nakaampo din sa Ginoo. Kasi nag-aabot ng phobia, nag-aabot ng fear. No? Kasi anong matalo? Lamang kita kinakalukan. Mas mabdan kita sa amon ng mga problema. Mas mabdan kita sa amon ng mga pagkilaw. Harasan ng mga paminsaron. But we need to remember na ang nagbabago, galing na po away, hindi ang akong kaugalingon, hindi ang akong na mga pusuon, hindi ang akong na mga paminsaron. Ang mga sa verse 14, o sa verse 14, the Lord will fight for you and you shall hold your peace. So, ako na ang challenge si Moses sa ila. Hindi ko makadlok. Hindi ko makadlok. Pagili na ako malikuan. Kaya hindi ko bahagi sa kanan. Number 1, there is a command found in Moses' statement. This command. Do not be afraid or fear ye not. Mali naman sa ni Moses sa ila. Hindi ka mo magkahadlok. Pero di buot sa lingon na ang tanan ng mga Israelites ito nanging mailisog siya tanan. May rugto man na nahadlok 100%, may ito man na nahadlok 50%, may ditugid na nag-isog sila 100%. Pero ang statement ni Moses sa ila, ang taman ni Moses sa ila is, do not be afraid or fear ye not. Hindi gid magkahadlok. Amo man na sa atong sitwasyon subong. Amo man na. Amen? Sino nila makabayo sa kabot? May problema sa mga sulatan? Adi wala ka pa rin. Hindi talaga kinakalain ng pulong sa Ginoo. Wala ko, natatahin na may problema. Hindi ka magkahadlok. Hindi ka magkahadlok. Nandito ko aral sa iyo. Kaya kamadre ni Moses sa mga Israelites, hindi ka mo magkahadlok. Number 2, there is a confidence found in Moses' statement. Okay? Namakita natin ito sa may verse 13 down to verse 16. Ang isang bigyan naman, stand still and see. Pabiling naman itoon, naglantawa. Naglantawa. Kaya sabi kita, pag-abot sa anak, pag-abot sa problema, wala na kita gano'n eh. Doon na kita, doon nagumod na wala natin na pagkaksagon, kag nag-rattle na kita. No? Isang abot ng problema, no? Kasabi kita, kung anong iuunang ko, wala kita kapalo. Pero nalipan kita, kung na mga gustuhan nun, nga, ang ang sa may verse 13 to verse 16, hindi ka makahadlok, kahit dapat isog ka. Naglantawan mo, kung anong nahimo sa Ginoo. Ako na ako sa Ginoo. And, little bit Moses spoke to them about the Almighty fighting. Wow! Almighty fighting. Ay sa may verse 14 nila. Ano ba sa verse 14? Ang Lord na mention nila, gamhanan na Lord, gamhanan na Diyos, dako na Diyos. Kung sino pa ang magkontra, hindi pagbabayaan sa Ginoo. Maglangang ba sa mga
Romans, if God is with us, who can be against us? And praise God for that verse. Kaya rin pa sa una nga nanging Kristuhan kita until now, ang nagapakit-away, batok sa mga kaaway, na ato na kinasugata, ang Diyos mismo nagamahanan. Nagabagol kita in sickness. Nagabagol kita in trials. Nagabagol kita in lack of provisions. Okay? Lack of foods. Tinawag ko. Nagabagol kita, no? To anyone na nagakontra sa atin. But na-miss natin that there is someone na nagakontra sa ila, which is our Almighty God. Ato din na Diyos. Amo na ato matandaan, no? Sa ato ng pagpangalagad sa ato ng Ginoo. And number one na makita natin, consider again ang identity sa ato nga Almighty God. No? That His identity is the Lord. Kung nagaling isa may kita praise kita sa Bible, pag may mga praises kita sa ato ng mga mouth, the Lord Almighty. Our Almighty God, our Almighty Lord, no? Kamahanan gidya nato na Dios. Ang mga identity sa ato na. Every time na may makita kita nga mga words, o kung word nga capital L-O-R-D, nag-speak na siya na ato na Diyos na ginaalagad. No, halimbawa sa una putong subong, gamahanan ng klase sa Diyos. Na bisan ano pa ang ato na masugatan ng mga kabudlayan, ano pa ang masugatan nato ng mga paghingamot sa atong pagpangabuhi, hindi kita nagapakigbato, kundi ang ato na Diyos na gamahanan. Diyos na naala sa aton. Diyos na manuluwas naton, amo na ang nag-atubang nagapakigbato sa ila. Kailangan makita na hindi igaling manupil, hindi igaling maperde ang ato na Diyos. Well, in fact, ako mag-abot pa ng rapture, mag-abot pa ng second coming, no? Ang 10 nations na ginagawa sa Revelations na magkakontrabatok sa kay Jesus, hindi sila makasarang. Okay? Magino muna, ito ako sa Ginoo. Alin sa muna. And number 2, consider the Almighty's intention. Ang intention dira sa aton na Lord, sa aton na Ginoo, is to fight for you. Wow! Siya niya ang magpakig-away sa aton, sa aton tanan. He will fight for us. Eh, ano pang aton? Kung sabihin mo, ano ang aton? Kalma lang. Hindi magkahamilog. Pabilin na malikon sa iyong mapagtulo, sa iyong mapagkakasuhanon. At ano pakit? Kadayon sa pagpalakaton, Kristuhan. Padayon din ha? Padayon din. Hindi na maglantaw sa pilit. Nag-distract na sila sa imo. Nag-butog na sila sa imong pabalik. Kung na yung paman sa inyo ngayong people, kung may harap pa, nag-pull back sa inyo ang influensya na ara sa sakwa. Ara sa tukan nyo. Just imagine, mabalik ang Ginoo sa wala natin ina-expect na moment. Diin niya kaayan masakwan. Two things. It's either ara ka sa influence in the world or ara ka sa influence na iya sa Diyos. Tuwanan ng kapagay. But today is just a reminder sa imo, sa ating mga kagulanan ng mismo, sa ating mga kabataan. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these
things shall be added unto you. Unahagid ang Ginoo sa imo nga kabuhi before mamulihi ang tanan. Amo na balangan ba nila nasa muli ang pagsisisi. So, ano kita? We are in the right path. Ano kita sa chapter 2? We are in the right God. Ano kita sa true God? Ano kita sa right na doctrine? Pero ang pinapakita na natin sa Ginoo sa aton, ang more passion and more faithfulness to the Lord Jesus Christ. Sa luwan, mayroon pa din sa third and fourth, no? A statement. On the next Sunday, natin kita sa guest speaker, no? I-ato din siya i-continue on the next one. But remember, let us keep forward. All of us will keep forward padayon sa pagpitang para sa Ginoo. Let us pray. Ginoo, salamat din sa reminders, ibigay mo naman sa amin siniya, Ana. Gabay pa, Ginoo, as we serve sa namon ng Ginoo. Ano man ang ara sa amon ng buong, ara sa amon ng wala, ara sa amon ng likod, Ginoo, gabay hindi makabother sa amin. Pagmagamunan mo sa amon ng mga pagmagamunan ka kalipusoon, ang kaisog, hindi ang kahadlok. Ang kalipunan sa amon ng pagtuo, ang isang palito mo, amon makita ang pagluwas mo sa amin. Bless kami sa tanan ng mga kabudlayan, kalatan, pagtilaw, paghingabot, kaya ikaw Ginoo nagapakit-away bago sa ila. Salamat din sa siningan sa pagpatungkol sa amon. Ibili din sa amon